Nangangamba Mines and Geosciences Bureau sa posibleng peligrong idudulot ng isang ilog na nabarahan ng gumuhong lupa sa bayan ng Gihulngan. Mula sa Negros Oriental, saksi si Micaela Papa. Isang ilog na nabarahan ng gumuhong lupa ang pakay namin na akyatin ang mabundok na bahagi ng barangay Tinayunan sa Gihulngan, Negros Oriental. Matarik, makipot at mapanganib ang 7 kilometrong daan patungo sa ilog. Kaya naman hindi pang mapuntahan ng heavy equipment ang bara na isa ng animoy artificial dam. Kita kung gaano kalakas yung naging landslide dito sa barangay T Beach. Katunayan ito ng ilog, yung tubig niya ay naging stagnant na matapos matabunan nung gumuhong lupa na gumawa ng parang artificial dam. Dito sa bahaging ito ay bahagyang mababaw pa yung tubig pero ayon sa mga residente, bandang paakyat ng bundok ay napakataas na o napakalalim na nung naipon na tubig dahil yung mga nakatungkod sa ilog na puno ng nyog na mahigit 50 talampakan ng taas, sa ngayon mga dahon na lang ang natatanaw. Pangamba tuloy ng Mines and Geosciences Bureau o MGB, baka bumigay ang dam dahil sa aftershock o dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na nagpapabigat sa napondong tubig. Sa ngayon, ipagpapatuloy na lang daw ang forced evacuation sa mahigit 200 pamilyang nakatira sa tabing ilog. Kaya preemptive evacuation, nandun na lahat ang mga tao sa eskwelahan, 200 families sila lahat. Sa La Libertad naman, tuloy-tuloy ang retrieval operation sa kabila ng matinding sikat ng araw. Gayunman, hindi raw matitiyak ng mga rescuer na mahuhukay lahat ng nawawala dahil sa tone-tonelada ang lupang tumabon sa mga bahay. Pagdasal na lang tayo na kung ma-recover, pero kung talagang malalim na, tanggapin na lang natin. Nananatili namang sarado ang La Libertad Central Elementary School dahil sa pinsalang dulot ng lindol dito. Ang Mount Canlaon naman na nasa gitna ng Negros Oriental at Occidental, sarado muna sa publiko dahil sa mga bitak at banta ng landslide. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Patuloy po ang pagbuhos ng mga papuri sa pumanaw na international singer na si Whitney Houston. Natapos na ang autopsy sa kanyang labi pero wala pa ring kumpirmasyon sa sanhi ng pagkamatay ng isa sa mga iniidolo at hinahangaang tinig sa mundo. Narito po ang report. Wala na ang tinig na minsang umalingaw-ngaw sa industriya ng musika at hinangaan ng mga kapwa singers sa buong mundo. Sabado, oras sa Amerika sa bisperas ng Grammy Awards, natagpuan mula ng buhay si Whitney Houston sa bathtub na tinutuluyang kwarto sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California. Sa gabi ring iyon, sana nakatakdang magtanghal si Houston sa isang pre-Grammy event. Kaya naman kahit biglaan, naglaan ng Grammys ng pagpupugay para sa pop diva. When the truly great artists leave us, their legacy lives on. We love Whitney Houston. I just want to say to Whitney up in heaven, we all love you, Whitney Houston. Kabilang ang pagkanta ni Jennifer Hudson sa hit song na I Will Always Love You. Natapos na ang isinagawang autopsy ng Los Angeles County Coroner's Office sa kanyang labi, pero wala pa rin kumpirmasyon ng sanhi ng kanyang pagkamatay. There will be no cause of death at this time because it is pending toxicology, and that could take up to 6 to 8 weeks. At this time, her cause of death is deferred, and we are finishing with all of our testing, and will be an ongoing investigation. Ipinanganak noong August 9, 1963. Nagmula si Houston sa angkan ng soul singer sa New Jersey. Bukod sa kanyang inang minsan dig naging mga awit, pinsan niya ang singer sa sina Dion at Didi Warwick. Ninang naman niya ang tinaguriang Queen of Soul na si Aretha Franklin. Unang sumikat noong dekada 80 si Houston. Ilan sa mga awiting pinasikat niya ang revival ng The Greatest Love of All. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Pero ang pelikulang The Bodyguard kasama si Kevin Costner kung saan niya inawit ang I Will Always Love You na orihinal na awitin ni Dolly Parton ang nagangat sa kanya sa tugatog ng kasikatan na tagumpay. Bukod sa blockbuster ang pelikula, itinanghal na Record of the Year ng Grammys noong 1994 ang theme song. Sa mga nagdaang taon, umani pa ng mga parangal si Houston sa Grammys, gayon din sa Emmys at Billboard Music Awards.
Lumabas din si Houston sa mga pelikulang The Preacher's Wife at Waiting to Exhale. At sa reality TV series na Being Bobby Brown, kasama ang asawang si Bobby Brown. Pero ang ningning ng kanyang bituin, unti-unting dumilim ng malulong sa droga si Houston. At noong 2007, ang kanilang 15 taong pagsasama ni Brown humantong sa diborsyo. Nabalot ng isyu ng droga at paglabas-masok sa rehab ang mga huling taon sa buhay ni Houston. Ito rin ang naging sanhi ng pagkasira ng kanyang boses. Gayunman para sa kanyang mga tagahanga, hindi raw ito ang alaalang nais nilang itago sa 48 taong gulang na si Whitney, kundi ang talento ng mga awit na biniyayaan ng tinig na tiningala ng lahat. Para sa saksi, Aubrey Carampel, nag-uula. Hindi rin may kakailang impluwensya ni Whitney Houston sa maraming Pilipino, kaya ang ilan sa kanila fanman o impersonator, dalungkot din sa biglang pagpanaw ng international singer. Saksi si Aubrey Carampel. Hindi lang basta iniidolo, kundi naging hanap buhay na rin ni Christopher Palma ang panggagaya kay Whitney Houston. At nang mag-lip-sync na ng paborito niyang Whitney song, animoy si Whitney na rin ang kumakanta. Whitney na nga ang ibinansag sa kanya ng mga kaibigan dahil kopyang-kopya niya ang kilos ng 80s Queen of Pop. Si Whitney kasi more on mata siya, yung tirik-tirik na mata ng kanta, yung pikit. Kaya naman apektado raw siya sa pagpanaw ng kanyang idolo. Yes, ang laki talaga ng impact niya sa akin, ang laki ng naitulong niya sa akin. Malaki rin ang naging impluwensya ni Whitney Houston sa ilang kapuso singers. Kaya naman nagbigay-pugay ang ilan sa kanila sa Party Pilipinas sa pamamagitan ng pagkanta sa mga kilalang Whitney Houston hits. He fills me up. He gives me love. More love than I ever see. He's all I got. He's all I got in this world. But he's all the man that I need. Si Jonalyn Veray nga nanalo sa Pinoy Pop Superstar dahil sa pag-awit niya ng single ni Houston na Run to You. Hindi ko talaga napigilan. Kusa siyang lumalabas. Yung parang iyak, pero ang hirap niya pigilan. Ang hirap tuloy kumanta. Pero kahit sa mga ordinaryong Pilipino, iba raw ang impluwensya ng mga kanta ni Whitney. At dahil sa kanyang musika, hindi raw papanaw ang idolo sa kanilang mga alaala. Pinakinggan ko ulit yung mga kanta niya. Yun. So, parang nung pinakinggan mo yung mga kanta, parang nabubuhay yung alaala? Oo, parang nabubuhay siya kasi icon siya eh. Kahit naman sa mga video okay bar, makikita mo yung mga song niya. And then hindi ka makakaligtas na hindi mo madidinig yung mga song niya talaga. Oo. Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Sa bisperas ng Valentine's Day, ilang nakakilig na wedding proposal, sinariwa ng ilang mag-asawa. Sa showbiz saksi, soul singer na si Adele umani ng 6 na parangal sa 2012 Grammy Awards. Sabay-sabay na kasal ng halos 200 pares sa Muntinlupa, tampok sa barangay. Saksi. Wag bibitil! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.